John is a millennium baby kasi I gave birth to him year 2000. Pagkita ko sa kanya, yung dilat yung mata niya, laki, laki, laki. Sarap sa feelings ba, nakita ko na yung anak ko na, sana paglabas itong bata na to, dancer rin katulad ko, ganyan. Yan lang na ano ko minsan. Sumasayo kasi si tito mo, so 2 years old sumasali. Habang sumasayo yung mga grupo ng tito mo, siya nandun na din. So nakasa gitna siya palagi, gusto niya lagi na star of the show siya lagi. Kasi akala talaga namin ng tatay ko, dancer ako. Kasi yung papa ko dancer talaga yun eh. Tapos maliit pa ako. Di ba ibang bata, pag alam nila sumasayaw, tapos, sayaw ka, iiyak. Iyoko, baliktad ako eh. Iiyak ako pag di mo mapakita na stage. Yung may grupo si papa ko dati. Tapos ako talagang may costume din ako eh. Kasi pinapatayan ako ng papa ko. Tapos umiiyak ako pag di ako pinapasakit. Hindi ko alam yung steps. Ganun lang ako. Kita ko na marunong pala siya kumanta. Yung lumabas na yung pelikula na Got to Believe in Magic. Yung boses niya ba yung Got to Believe in Magic, ganyan ba? Parang natulak, marunong pala itong kumanta. Nung sumikat na si Justin Bieber, he was 8 years old or 9 years old then. So madalas siya nakaharap sa YouTube. Yung influence niya talaga sa sing was because of Justin Bieber. Sabi ko sa sarili ko na, sarap din siguro maging ganyan, no? I mean, kasi bata din siya nun eh, na parang na-inspired din ako na someday kaya ko din maging ganyan. Nag-influence ko siya, so lahat ginaya ko, yung buhok, yung damit. Ayun na, dati sumakanta ako dun sa sofa namin. Tapos nang naka-costume ako, tapos naka-shade, tapos papatugtog ako ng Bieber na kanta. Nung nag-10 years old ako, 12 years old, doon ako sumali ng mga competitions. Tapos mga Bieber pa yung pyesa ko nun. Lahat ng mga pa-contest na doon sa yun sa Cebu, palagi ko sige sali ka doon, ganyan, kahit anong mga pa-contest, palagi ko isasali. It was a time na sumali siya ng contest. Wala kaming pera. Nanalo siya 300 pesos. Pagkatapos kumain kami ng balot, libre niya kami. Malaki talagang pangarap ko kay Jan ba? Lahat ng mga sa TV, yung mga pa-contest nila, lagi ko, Jan, audition ka na. Pinasubok sa kanya na kumanta at the same time mag-beatbox at the same time sumayaw sa TV5 ng Talentadong Pinoy. Nung nanalo siya nun sa contest na yun, he won 15,000 pesos. Yung kauna ng beses na bumili siya ng gitara. Pagkatapos, sumali siya ng Pilipinas Got Talent year 2010. John Neil Roa. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I needed so long. I am someone. For once in my life, I am someone. For once in my life, I am someone who needs me. Yung natalo siya, ito yung grabe yung sakit yun na namin nakita ko yung anak ko umiyak ba. Din sa backstage, umiyak din ako doon kasi parang na-discard ako ba ko. May talaga, yung pangarap kaya ni Jan, ganyan ba? Kasi boss yung may motto siya, yung never give up. Sige lang, next time, may pa. Sige, mag-aaral ka muna. Kamag-anak namin, yung papa ko, yung lola niya, sige, i-focus muna si Jan sa pag-aaral niya. I-focus namin sa pag-aaral, parang sinusundan talaga siya yung pangarap niya ba, yan, parang ganyan ba, parang kasi may nag-imbita sa kanya, kinuha siya ng mga, sa school, may mga play, mga stage play, nakita niyo mga pag magaling siya umarte, tapos nagkumanta din siya, parang tapos pa yung mga marinig namin sa mga tao, malayo ang mararating. Doon na yung nauso na yung mga vines. I've been watching you. At night, I think of you. I want to be your only baby. If you gave me some, give me a call. 2016, sumali na siya ng Tawag ng Tanghalan. Ang kinanta niya nun is Huling El Bimbo. Maganda, nagustuhan naman ng crowd. Although, syempre, meron talagang pabiritan doon, hindi pa rin siya nanalo. So, yun nga, nung nag-16 years old ako, nag-try ako ng mga cover-covers na nilalagyan ko na sarili ko talagang version lagi. Isang video ako na nag-viral, The Tatlong Bibe, na ginawan ko din ang version ko na may rap lyrics. May sumite akong kita, matabang puyat mga bibe, ngunit kung may pakpak sa likod ay isa.
Isang lin na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Ako nabigani ng mga bibe, sexy and pretty. And then, these people met me, ex-battalion. Nakilala ko si Kuan, si Mark, tsaka si Archie, si Floji, tsaka si Boss Juan. Nag-contact kami and then, gawa tayong song na to, ganyan. Kasi kakilala din nila yung isang friend ko na rapper dito sa Manila. So sige, gawa kami. Gawa naming kanta, in-upload namin after 2 months, or 1 month lang din siguro, 1 month and a half. Nag-million yung views ng song, which is kakaiba. So nagulat kami. Tapos sabi ko, uwi na kasi sila noon ng Manila. Eh sabi ko din, parang gusto ko si mama. Pinaalam ko halos mga 2 linggo ko siguro pinaalam sa magulang mo. Recording na yun, oh. Minsan lang tayo magkaroon ng ganyan, parang gano'n sa'yo. Siyempre, hindi din madali sa part nila kasi 16 years old nga yung anak nila. Which is alam na din talaga nila na ito talaga yung gusto ko eh. Kompetensya ni Jan, parang ano talaga ba, sa pag-aaral, hindi talaga siya makapokus. Dahil sa pangarap, ano niya ba, yung hilig niya ba, yung passion talaga niya ba. Lalo na nung umiingin yung kanta namin na ginawa with ex-battalion, sabi ko, ma, pwede ba akong sumama sa kanila doon? Ito ganyan. Nung sa pumayag sila, mama, 1 month daw. So ayun na, nag-circulate na sa social media yung pangalan ko, yung music namin ng XB. Lumipad ako Manila, mas gumawa kami ng more music with my group, nakilala yung group namin. Hanggang sa ayun, sabi ko napapansin nila na dumaabot yung pangalan namin dun sa Cebu, yung music ko. Worth it naman din yung sacrifices ko. Happy ako na naging okay talaga din yung career namin ng group ko, and yun sa reach namin, sa tao, and lahat. But siguro in the middle of it all, I felt something na weird eh. Na, alam mo yun, hindi ko siya kayang i-explain din sa grupo ko, pati sa ibang tao. Pero basta ang alam ko, ano siya eh, masaya ako dun. Alam mo yun, kasi 2 years kami magkasama ng mga taong yun, ng para mga kuya ko na, para mga kapatid ko na, kasi only child nga ako eh. So, para sa akin, ayaw ko talaga silang iwan. Pero may something sa akin na, alam mo yun, hindi ko mag-gets na parang, hindi na siya nag-connect. Alam mo yun, may kumakalas na sa akin, sa pagkatao ko, sa puso ko, or sa emotion ko, na okay naman yung career namin. Na nagmimig naman kami ng maayos din na music, na tatangkilik na ng tao. Pero sabi ko, may kulang, alam mo, may gusto pa akong gawin din talaga. Na-realize ko, bumalik ulit yung loob ko sa dating music na ginagawa ko, which is, hindi naman it's a bad thing, pero hindi siya yung music na ginagawa ko dun sa XB. Sabi ko na kailangan kong bumalik dun. Kailangan ko maging totoo sa sarili ko, or kailangan ko maging totoo sa pangarap ko. Kasi nangarap na rin ako, nagsakripisyo na rin ako na makapunta dito sa Manila. Sasagad ko na, parang gano'n. Lumikita ko na ganito, tapos sinabi ko sa'yo, Tol, may gusto pa kasi talaga akong gawin eh. Pero hindi literal na bumikita. Andun lang yung illustration na parang hindi ko kayang tingnan yung reaction nila kasi ang hirap eh. Pero sabi ko, may gusto pa kasi talaga ako. Alam niyo naman, may pangarap pa ako sa gusto kong music. He's more into R&B, ballad, classical music. Yun talaga yung mga kinakanta niya. Medyo naiba lang yung genre ni Jan nung napasali siya sa isang rap group. Although he's not into rapping talaga sa mga songs nila kasi he do most of the time melody and chorus. Parang sabi niya sa amin nung na-feel na niya yung nag-ano siya pa, ma, parang napansin ko na yung talaga yung ano ko, yung talagang genre niya ba na itong music ko talaga ba? Na, kasi hindi talaga ako rapper eh, na ano lang ako, kagrupo niya sila, yung ex-battalion eh. Yun na, parang na-feel na niya yung talagang ano niya, ng music niya. Sabi, pagtuloy mo yan, yung anong decision mo. So, ang nangyari, nag-concert muna kami hanggang sa totally umalis na ako sa group. Pero hindi mo na naman siya pinablik. So, sa mga loob ng buwan na yun, may nakilala din ako syempre. 2 sila, of course. Yung nag-shoot na music video ko, si Andre Antonio, in-endorse niya ako sa mga friends sa music industry and sa entertainment industry din. And then, I met also Quest. Naging mentor ko siya sa music, and then sinasama niya ako sa mga gigs na doon ko din na-realize na ito yun eh. Parang yun na, doon ko nasabi ko nung umalis ako na masaya ako din talaga sa desisyon na wala ko regrets sa desisyon na ginawa ko. So I wanted to reintroduce myself to the people. So si Quest na nag-push sa akin na we need to bring back your name.
yung ikaw talaga. Sabi ko, sobrang ganda na idea. Sabi ko, let's do it. So, ginawa namin, nag-rebrand kami into John Roa. And then, ayun na, release Ox lang. And that was my first single as a solo artist. Nagbago na lahat sa'yo. Nagbago na lahat. Sinulat ni Jan yung Ox lang. Dito sa sala na to, ginigitara niya na yun. Tapos, sinut ni Dre ng parang unplug ba yung tawag nun? Parang ano lang din, parang nag-acoustic lang din si Jan. Tapos, pinarinig din ni Jan kay Quest. Tapos, minimentor ni Quest si Jan kung ano yung medyo mas okay na lyrics. Tapos, yung medyo may mga tono rin na medyo mas okay. Itong Ox lang, parang parang baby nilang dalawa ni Jan. Malabo na lahat, putihan tayo. Malabo na ang iyong tingin, ang iyong ngiti, ang iyong nararamdaman. Ang hiniling ko lang naman. Biggest break ko nung concert ko, hindi mo siya biggest break, pero yun yung first concert ko as a solo artist eh. Naisip kami, ano yung pinaka-best way na mag-concert or mag-give back concert. Sa lugar, syempre, kung saan ako nagsimula. So, bumalik kami sa Cebu, pinlan namin. Of course, yung team ni Andre, H.H. Cinema, si Kuya Lloydie, and Kuya Quest also contributed sa mga areglo. And of course, my band, sila NJ, sila Lexus. Kinausap lang ako ni Dre. Jay, kilala mo si Jay Roa? Go. Sino yun? Yung kumanta ng nandi ako, ganito. Kasi kailangan niya ng gitarista eh. Tugtog siya sa may gig siya, kailangan niyang gitarista. Pwede ka? O sige, pwede ako. Tapos after nun, biglang sinabi na sa akin ni Dre na, kayo na rin sa concert ha? Concert! Concert! Mga ganun ako, tapos yun. Parang naging first gig namin nun, naalala ko, concert na agad eh. Napasok ako sa banda nung si Andre. Chinat niya lang ako, sabi niya, Lex, pwede ka tumugtog? Siyempre ako, hilig ko talaga tumugtog. And took the chance. And then, akala ko isang performance lang. And then yun nga, nagkaroon siya ng mas maraming gigs. And then, yun na. Madaling katrabaho si John when it comes to music. Kasi alam mo na kahit wala talagang rehearsals or anything, yung music laging tumatakbo sa utak niya. Yung tipong kunwari, nasa aeroplano ka, bigla niyang isusuksok yung earphones niya sa'yo. Sabi niya, pakinggan mo to, maganda, paano niya ginawa to? Tapos pag-uusapan namin. So constantly, parang puro music lahat. And then, when it comes to, actual rehearsals, batuhan lang talaga ng ideas. He's very open to a lot of things. Ang dami niyang gustong subukan na bago, hindi niya gustong mag-lock in na ito lang yung tunog ko. So, and that way, hindi niya nalilimit yung sarili niya. And then, since hindi niya nalilimit yung sarili niya, ang dami niyang nagagawa, gumagaling siya lalo. And then, I think, pag napanood mo yung mga live performances namin, may kita mo na iba-iba talaga yung tunog per song. Concert si Jan sa Cebu. Very successful, tapos very very touching para sa amin. Kasi parang pinagpagura namin, tapos naalala ko nung maliit pa siya, nanood kami ng documentary na movie about sa life ni Justin Bieber na kasi di ba from online sensation si Justin Bieber hanggang sa naging sikat na sikat siya, tapos nag-concert siya, tapos nandun yung mama at papa din ni Justin Bieber na umiiyak. Yun din, same feeling exactly ang naramdaman namin. We're very happy, we're very proud. Naalala ko nun kasi alam namin na Jan was really born to perform. Second to the last yung kanta niya, yung biyahe. Yun na, kasi yun yung pinakatugtog na nasikat, na sumikat din, isa din na yung biyahe. Tapos, hindi ko nakala na yung pinakit kami ni Jan. Sabi yung sasawa, kami dalawa sawa ko, parang din kami. Diba na to, artista na ako nito kasi pinakit ako eh. Pinipigilan ko lang sarili ko mga iyak doon sa stage eh. Yung kumandong na si Jan sa akin dito yung kahit may kulang ako kay Jan, pero pinalaki ko si Jan na sweet na bata. Nung nag-concert na, parang sarap sa pakiramdam ba na nakita ko yung anak ko ba, concert na, kahit sa Cebu, pero parang proud na proud talaga kami ba. Dami na doon, maraming pala sa kanya.
I mean, maraming talagang fans dyan sa Cebu. Of course, sila Lexo, sila NJ, and of course, yung mga nakasama din namin doon, nag-asikaso sa akin sa technicality, sila Kuya Xiao. Yung talagang sobrang daming nakakataba na puso, na sobrang daming tumutulong sa akin nung nag-solo ako, and lahat din na nag-front act. Of course, my parents, sobrang nagpapasalamat ako sa kanila. Sobrang successful ng show, nagustuhan ng tao. Na umuwi silang masaya, umuwi silang, alam mo yun, puno yung puso nila ng inspiration na nakita nila ako from, nag-start ako sa Cebu dati, and pagbalik ko, alam mo yun, na nakikita nila na how much I've grown as an artist and as a tao, especially sa mga friends ko doon sa Cebu.